Ang tingin daw nitong si David, baka nakaka-relate kayo dito mga kapatid, nasisiraan na raw ng bait ang kinakasama niyang si Marilu. Yan ay kahit matagal nang hiwalay si David sa dati niyang karelasyon. Itong si Marilu daw, ang kanyang present ay hanggang ngayon bukang bibig pa rin yung ex-jowa nitong si David. Hindi tuloy alam ni David kung naghahanap lang ba ng ikakaselos itong si Marilu sa kanya. At dagdag pa ni lalaki, wala naman daw dapat nang ipag-alala pa si Marilu sa kanilang relasyon. Pero dahil nga po dyan, madalas na pag-ungkat doon sa ex-jowa nitong si David, napapagod na raw magpaliwanag itong si lalaki sa toyoin niyang live-in partner na si Marilu. Kaya naman kausapin na natin, David, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Poy. Oo, David. Okay, nasa trabaho ka ba o wala naman? Wala po, nasa bahay lang po. Ayan. Nasa bahay. Nasan itong si Marilu? Nasa kanila po. Uy, nasa kanila. Ibig sabihin hindi naman kayo magkasama sa isang bahay. Umuwi po ako. Ano no? Umuwi po ako. Umuwi ka muna sa inyo. Okay, gaano na kayo katagal na magka-live-in nitong si Marilu? 1 year pa lang po. Bago-bago pa lang. At gaano katagal na yung karelasyon na sinasabi mong hanggang ngayon pinagseselosa naman nitong si Marilu? Ano po, 4 years ago po yun. 4 years ago? Kilala ba ni Marilu yung babae? Opo. Nakikita niya? Matagal na po yung bata pa po kami. Hindi, ibig sabihin ko, nakikita niya, common friend ba ninyo ni Marilu, si babae? Opo. Kung ikaw ang tatanungin, meron ba dapat ikaselos pa si Marilu? Baka na-insecure siya, baka nagagandahan siya dun sa, baka threaten pa rin siya ngayon, hindi kaya? David? David? Parang inabot ni Marilu Ayan, David. Dati silang magkakilala, itong si Marilu tsaka si ex-jowa mo. Opo, parang magkakaklase po kami. Ganoon. So talagang may gelling pa. Bakit? Nakakapag-usap pa ba kayo ni ex mo doon sa 1 taon na kayo na ni Marilu naman na nagsasama? Ayan, tawagin ulit natin. Nandito ba si Marilu? Nasa kabilang linya na natin. Hindi pa sumasagot si Marilu no? Pero tatawagan nga ulit natin itong si David para mas maayos yung linya natin. Maganda kasi, Marilu, pakisagot mo na yung yung mga tawag mo para yung phone mo para makatawag tayo o para magkaalaman kasama natin itong si David, ang yung live-in partner, kasi nga nakakapagod din naman yung araw-araw kang gumagawa na lamang ng issue na okay lang yan cute lang paminsan-minsan yung mga petty na mga pagseselos, mga jelling, pero kapag inaraw-araw mo nakakasawa na rin. Kahit anong masarap na pagkain, masarap na yun yung gusto mo, inaraw-araw mo, nakakasawa rin Maghahanap ka na rin ng, wala bang ibang flavor tong araw naman natin ngayon? Yan na naman ang issue mo. Di na mamatay-matay ang issue na yan. Ito na, David. Hello po, Kuya Poy. Ayan. Nag-activate po, may na po yung signal dito. Okay. Sige. Malakas ba ulan dyan sa inyo? Hindi naman, hangin lang. Hindi naman po. Apo. Okay. Hangin lang, malakas na hangin. Sige, maswerte pa rin kayo kasi kung mas malapit-lapit ka sa akin, mas malakas ang hangin ko. Baka hindi tayo makapag-usap. Mas mayabang ako dyan sa hangin na yan. Ayan, pero hindi, ganito David. Hindi natin matawagan si Marilu. Gaano na kayo katagal na nag-uwian sa sarili ninyong bahay? Si Marilu ay nandun sa tinitirhan ninyo. Nandun po siya sa tinitirahan namin. Live-in po kami niya. Oo nga. Umuwi lang po ako. Ikaw umuwi ka, sabi mo day off mo ngayon. Dahilan, ito ba ang dahilan yung pagtawag mo sa amin o gusto mo lang talaga munang mapahinga naman yung isip mo
At magpahinga talaga ngayon na day off. Ayaw mo ng issue. Di naman po. Parang parehas lang. Parang pares. Magpapahinga at saka kakausapin ka namin dito sa Heart to Heart. O, yun. Sige, maraming salamat sa iyo, ha. Okay. Ito bang si Marilu meron ding trabaho? Wala naman po. Nandun lang po siya sa may bahay. Nako, baka kailangan niya nga ng ibang gagawin. Baka selos siya ng selos. Si ex ba ay malapit lang din nakatira doon sa bahay ninyo? Wala po, malayo po. Malayo. Sa ibang lugar po yun. Opo. So anong mga issue na binabanggit nitong si Marilu? Baka naman may bahid katotohanan din, David. Ayun po, lagi po siyang nakikipagtalo sa akin. Mismong maliit na bagay, bigla na lang mga away tapos bilang idadama yung ex ko. Katulad ng, kwentuhan mo nga kami, David, papaano na pupunta yung usapan doon sa ex mo? Sige nga. Ayun po, makikipagtalo po siya tapos bilang magtatanong siya magtatanong siya sa ex ko tapos biglang magtetelos, ganun. Eh matagal naman na kami yung hiwalay. Tapos nagtataka ako bakit siya nagkaganon. Hindi niya matanggap na na hiwalay na kami, matagal na wala namang komunikasyon. Siyempre, sana dapat bago kami maging kami ni Marilu, dapat tanggapin niya ako, ayun. Ngayon nga lang, hindi ganoon. Pero nagtataka ako, sabi mo, gagawa siya ng problema ng issue ninyo. Opo. Katulad ng, halimbawa, gusto ko na ulam ay munggo. Ang binili Ganun mo po, parang ay iba. Bakit? Ganito ba yung ex mo sa'yo? Oo. Gusto ko munggo, tapos binili mo patola. Yan yung mga ganyan. As in ganon, ganito ba siya sa'yo? Pumapayag ka bang ganon? Tapos issue na yun, napunta na yung usapan sa ex. O kaya naman, David, hello po. naubos ang load ko. Hinahayaan mo rin bang maubos ang load ng ex mo nung kayo pa? As in, ganun siya. Damay-damay na to. Siguro siya hindi mo pinababayaan maubos ang load niya. Tapos ako hinahayaan mo, hindi mo ko love. Bihira naman, oo. Ay siya, sige. Oo, ikaw ba ay ine-encourage mo naman na mayroong gawing iba itong si Marilu para hindi niya binabantayan at hindi siya balik ng balik doon sa kwento ninyo ng ex nyo na hindi naman nag-overlap doon sa relasyon ninyo. Tama? Opo. Ginagawa ko na, binabanding ko na lang po siya tapos niiba ko yung usapan. Ganyan. Kasi talagang tapakin talaga siya eh. Wala akong magawa eh. Lakas talaga ng topak. Oo, pero ikaw ba, sa yung totoo lang, David, hanggang sa ngayon kasi sinusubukan natin matawagan itong si Marilu pero hindi pa rin siya sumasagot. Sa tingin mo ba, tama na yung 1 taon ng pagtitiis mo sa mga topak nitong si Marilu? Kasi I understand na, yun nga, merong mga topak na pwede from time to time sweet siya at nakakapagpalakas ng inyong relationship. Pero yun at yun na lang rin ba ang siste nitong si Marilu? Yung awayin ka, ibalik yung tungkol sa ex mo na 4 years ago pa. Nakakilala nyo rin naman. Ha? Or meron pa kaming dapat na malaman? Baka meron ka pang gustong sabihin na pinanggagalingan din itong si Marilu. Just to be fair with Marilu. Ayun po, sana. Ayun po, nagtataka lang po ako kasi nagugulan po ako eh. Ganun, nagugulan po ako. Sana po matanggap niya po ako, ganun. Na wag niya naman po sana ulit-ulitin yun na nakamove on na po ako. Siyempre, masakit din po sa part ko yun na kapag sinasabi niya yung mga bagay na yun. Kaya sana tanggapin niya ako kasi mahal ko siya. Okay. So, nasa kanya na talaga ang atensyon mo. Baka naman meron siya mga request. Kayo ba nung ex mo ay friends pa sa social media? Wala na po. Inano ko na po. Binala ko na po sa lahat ng media. Biruin mo, binlock na lang, ano? Ayun pa. Pero, ganun pa man, selos pa rin siya. Kailan ba siya nag-umpisa na ganito, David? Ano po? Siguro mga 3 months pa lang po kami. Siyempre, pagbago. Sorry. Pwede na motor. Oo. Hindi ka naman nagulungan. Pagbago pa lang. Okay. Katabi ko yung kalsada. Oo.
Oh, yeah. 3 months pa lang na magkarelasyon Opo. kayo, ganyan na siya. Tapos ngayon, nag-anniversary na Pag kayo. noon, syempre, pag una pa lang, mabait, ganyan. Tapos, habang tumatagal, bigla na lang siya magbabago. Oh, ibig sabihin, Hindi ka maisip ba't niya bumabanggit yan. oo, Siguro, sobrang komportable niya sa akin, kaya niya nasasabi yun. Ayan, naintindihan natin yan. Kasi nga, kumbaga, lalo kang gumagawa ng mga bagay para sa inyong dalawa, para ma-build yung trust ninyo, no, sa isa't isa, yung pagtitiwala. Lalong tumatagal, lalo naman yatang sumasama yung sitwasyon. Wala nag-i-improve, tama ba? Opo. Kaya- Ano po yun yung ibago niya sa ugali niya? Ano no? Sorry? Sana po yun yung mabago sa ugali niya, yung papakin, boss, sa Oo. Pero yung tindang mo yun, magbabae siya. Yan. Oo, dahil nakakapagod din. Alam mo, meron nang gustong magbigay sa atin ng reaksyon, ano? Tumawag sa atin mula sa Quezon City. Kasing idara ninyo, na 27 years old. Pakinggan natin ang komento o pwedeng maipayo din nitong si Brian. Brian, magandang tanghali sa'yo. Hello, magandang tanghali. Good morning. Boses, good morning Parang kababahan na. Oo. Like parang Susan Africa, umuubo tayo. Ano ba masasabi mo rito sa problema ni David kapag ka ba ganyan? Lalong tumatagal ang pagli-live-in nila, ang issue at issue lang naman itong partner niya na si babae, si Marilu, yung ex pa rin. Yung ex na wala namang kinalaman sa relasyon nila at nangyari yon 4 years ago. Nako, matagal na. Matagal na masyado. Saka kung paulit-ulit lang, ang itatanong ko naman, mahal mo nga, pero masaya ka ba? Ayun, yung pang isang tanong, masaya ka pa ba? Mahal mo nga masaya ka pa ba o nakakapagod na talaga? Sige. Ano pa, Brian? Ang sasabihin mo kay David nga? Kasi kung ngayon pa lang, no, sa 3 buwan, sa may narinig ko, 3 months. Hindi, nung 3 months sila, nag-umpisa na. Ngayon, nag-anniversary na sila. 1 year na silang living in. Oo, ganun pa rin. Ay! Palala, hindi pa bawas Palala, padagdag. Oo. Nako Kuya Poy, pag malala, 'di ba? Pag malala, tanggalin, 'di ba? Para sakit lang 'yan, 'di ba? Kung malala, agapan. 'Di ba? Kasi kung hindi yan nagbabago, lalo na kung taon na ang binibilang natin ngayon, hindi lang buwan o linggo binibilang taon na. So kung ngayon pala ay ganyan na ang sitwasyon, paano pa pag nagtagal? Yeah. Nakakaubos kapag tayo ay nagtiis sa ganyang klaseng relasyon. Wala akong masabi sa iyong pagmamahal kung talagang mahal mo. Pero ang ayaw natin sa huli ay mawalan tayo ng pagmamahal sa ating sarili dahil tayo ay naubos na. Yan, naku, maganda yung payong yan ni Brian sa'yo, David. Brian, maraming salamat. Maraming salamat. Diba nga? Ayan, at syempre, naku David, narinig mo ba yung binanggit na yon ni Brian? Ikaw, David, sinubukan mo na ba na ikaw ang magbigay ng ultimatum dito kay Marilu? Na kapag hindi ka pa tumigil, itong buwan na to ng kai-issue mo dyan, kasi wala naman siyang sigurado ka ba na wala kang mga chat doon sa ex mo, walang nangyari na nag-overlap doon sa relationship ninyo? Sigurado ka dito, David? Opo, wala po talaga, Kuya Poy. Malinis na malinis ang konsensya mo na wala kang ginagawang masama? Opo, wala po ang ginawang masama. Pero sa relationship ninyo nitong si Marilu, ikaw yung laging nagbibigay. Masasabi mo ba na nakakahiyaman pero ikaw yung laging wala ka namang issue, wala namang problemang iniakyat sa bahay, pero ikaw yung humihingi ng sorry para matapos na lang. Nasasanay na ba siya ng ganun sa tingin mo? Opo, parang ganun na po. Parang naging komportable na siya sa akin masyado. Na ako yung maghihingi ng tawad sa kanya. Ganito. Ikaw na ngayon
ano natin, baliktarin natin yung sitwasyon. Sabihin mo kapag hindi ka pa tumigil, siguro oras na para tayo maghiwalay. Kasi sa patagal ng patagal ang relationship natin, sabi nga ni Brian kanina, walang problema doon sa pagmamahal. Mahal kita eh. Ang problema, parang hindi na masaya yung pagmamahal ko sa'yo kasi lagi mo akong pinagbibintangan ng mga bagay na hindi ko naman na rin ginagawa. 'Di ba? At never ko naman talaga ginawa. Kasi ito ang dapat maintindihan, hindi lamang ni Marilu at nung lalo na doon sa ibang mga umiibig diyan. Alam nyo, ilalagay nyo sa lugar yung pagseselos. 'Di ba? Yung pagseselos, isang paraan 'yan para protektahan natin yung pakiramdam natin, para maiparating doon sa partner natin na uy, nagseselos ako. Iba ang pakiramdam ko doon sa isang tao na malapit sa'yo. Ganyan. Kasi nga, wag mo namang i-break yung heart ko. Ganyan. Wag mong sirain yung tiwala ko sa'yo. Maganda yun. Pero kapag wala naman talaga nangyayari, 'di ba? Lason yan. Nasisira naman doon sa tao, sa katulad ni David na wala naman talagang ginagawa. Pero ano ba talaga ang gusto mo? May gawin ako na kalokohan, puro ka duda. Ang linis-linis ng intensyon ko. Pero panay duda ka, dapat tiwala ang ibinibigay mo sa akin. Appreciation. 'Di ba? Pagkilala na nagiging tapat talaga itong boyfriend ko. Kasi nga totoo, nakakapagod yan. Protektahan mo rin yung sarili mo doon sa pagkasira na yun. Parang lason talaga yan. Sisirain ang relationship ninyo. At sana naiintindihan yan ni Marilu at sa mga katulad ni Marilu dyan. Ilalagay nyo sa lugar ang inyong pagsiselos. Kailangan merong basihan, kailangan tama yung pakiramdam at meron ka nga talagang pinaguhugutan. Pero kung dahil sa gusto mo lang na ikaw ay lalambingin kasi ako nito pagka nagselos ako dadalan ako ng food, tapos o kaya naman mamassage niya ako, ide-date ako nito, tigilan nyo yan. Tigilan nyo yan. Nakakabaliw yan para doon sa partner ninyo na wala namang ginawa kundi ang kayo ay mahalin. Pagka nagsawa yan, tapos kayo. Ito, makakausap din natin, Naku, ang dami namang mga tumatawag sa'yo, David. Ito naman, si Miss Nikki de Guzman. Magandang tanghali sa'yo. Hello, magandang tanghali na pala. Tanghali na? Tulog ka na ba? Aga mo nagising kanina. Ito nga, gising ko pa lang. Yes, ano ba nga ang concern? Nikki, selosa ka? Selosa ka ba? As a partner? Hindi ako selosa Kaya pala Pero naiintindihan ko naman. Kasi yung ang napapaligiran ako ng mga selosong tao. Yun. Di ba nga? I-explain mo nga yan kay David para mas maintindihan niya. Sige, David. Although, ako hindi ko masyadong nasi-share yung sentiments ni girl, no? Pero siguro, di ba sabi mo wala ka namang ginagawa para siya magduda, di ba? Pero nagtatanong siya ng mga kakaibang kakaibang tanong na parang naghahanap ng dahilan para pag-awayan at mag-cause ng friction, ano? Ang una kasing tanong dyan, ready ka ba na laging ganito? Kasi sabi mo, nag-start ka finding peace Kasi di ba lagi natin sinasabi when we look for people na kauuwian natin, di ba? You are my home. Lagi natin sinasabi yan. Bakit ba sinasabi you are my home? Di ba? Kasi it's where we find peace. We find peace with this person. Yeah, napapahinga ang lahat. Peace, oo. Kung ikaw ay at peace ng medyo tahimik kasi ngayon, pag-isipan mo na rin kung worth it ba na i-try pa rin ito, i-pursue pa rin ito. Sa panig naman ni girl, kung paano natin maaayos, ako kasi bilang hindi selosa, hindi ko rin naiintindihan. Lalo na kung ang pinagseselosa naman ay in the past. Diba? Tagal na. Di bali kung may dahilan ngayon diba? Mayroong pinagselosa na best friend na girl. Okay? Yes. Pero kung in the past, binabalik ng binabalik,
siguro, from your end, kung if you still want to fix it, no, kung feeling mo, it could still work, ganito na lang, tanungin mo na lang din si girl na, bakit? Alamin natin kung bakit din niya tinatanong itong mga ito, at parang may nangyari ba in the past na ganito yung mga naitatanong sa akin? Bakit gusto mong malaman yung mga sagot sa mga ganitong bagay? But we do it in a way na malumanay, ha? Hindi yung parang, ano ba yan? Ba't mo binabalik yan? Wala na yan eh. Yung, para lang din ma-feel ni girl na safe ka, na gusto mo lang din maintindihan siya na bakit mo ba itinatanong ito? In the past naman to, mahal tayong magkasama ngayon, di ba? Ikaw ang mahal ko, ikaw lang. Diba? Imbis na pinag-uusapan ninyo, bayad na ba ang kuryente natin ngayon? Bayad na ba ang tubig? Anong ulam kaya natin masarap mamayang gabi? Nag-i-explain ka? Teka lang, tagal ko na rin di nakakausap yung ex ko. Yung sa past yung binabalik. Kasi naku, hindi tayo mauubusan ng problema sa past. Na pwedeng ibalik. Diba nga? Kailangan malampasan yung. Yan. Tsaka kailangan, kapag kaganyan, nagli-live-in na kayo, gusto nyo na makasama yung sarili nyo. Live-in na din. Nagli-live-in na sila. Pero talagang literal na itong si David ay feeling at home ngayon dahil andun talaga siya sa bahay ng magulang niya. Umuwi. Sila ay at home na together. At home siya dahil nandun talaga. At peace siya doon sa bahay nila. At si babae na iwan doon sa bahay ni. Di ba yung mga ganyan mga pakiramdam, seryoso na yan. Okay, future ang maganda natin pag-usapan din, ano? Bukas, Nikki, saan ka ba namin mapapakinggan at mapapanood? Invite mo nga yung mga listeners and viewers natin. Bukas, gumising po kayo ng 4 a.m. Para ng Good Morning Bayan with Miss Ruth Cabal. Ayun. Diba? Thank you, Nikki. Thank you po. Sana mapag-isipan na niya David kung anong solusyon dyan. May he be at peace kasi at the end of the day, peace ang number one. You can't have love, you can't have happiness without peace. Yan. Thank you, Nikki. Kita mo naman, hugot na hugot yan mula kay Nikki na maaga pang gumising kanina para magbalita kasama si Ruth Cabal at 4 a.m. dito sa 105.9 True FM. David, ano na ang gusto mong sabihin para kay Marilu? Okay, nakikita. Sandali, may isa pa pala ako, last tanong. Ito ba si Marilu ay kakumpetensya? Sabi mo kasi magkakaklase kayo dati, ano? Nakikita niya ba bilang kakumpetensya sa ganda, sa mga aktibidades dati, yung ex mo? Ganun ba? Hindi naman po. Hindi naman po sila magka-close pa eh. Okay. Pero honestly, sa itsurahan, meron ba dapat na ikaselos nga si Marilu? Mas attractive ba si ex? Hindi po, mas maganda po si Marilu. Yan ang tamang sagot mo. Okay, eto na ang pagkakataon para sabihin mo na kay Marilu lahat ng mga gusto mong sabihin sa kanya. Go ahead, David. Ayun po, sa ngayon po, dito po sa bahay, magmumove on muna po, magpapakulap muna po. Hanggang mapag-isipan ko po lahat ng tamang desisyon. Ayun po kay Marilu po, sana po, pag-isip-isip ka rin sana na ganito po, nasasaktan mo rin ako sa paulit-ulit mong ginagawa. Sana bawas-bawasan mo yung pagiging tupakin mo, Marilu, yun. Yun po, Kuya Pai. Thank you po. Yan. Maraming salamat din sa iyo, David, ha? At sana nga marami ka rin nakuha. Ayan, medyo ikaw na rin ang magmatigas kapag kapagod ka na. Yung sinabi ko sa iyo kanina, ikaw na magbigay ng ultimatum. Hanggang kailan ba to? Kasi pagod na ako. Mahal kita, oo, pero yung pagod ko, tila paubos na eh. Ayoko na eh. Papaano yan? Saan kayo dadamputin? Sayang ang relasyon.